Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa inyong lahat na nanonood sa atin sa ating live streaming channel sa YouTube at Facebook, at sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, maraming salamat. Welcome to the program. Dahil po sa inyong suporta, we are able to do Fast Talk every day, from Mondays to Fridays. Maraming salamat. Alam po, Tay Kapuso, pag pinag-uusapan po ang 90s, ang showbiz in the 90s, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan si Eric Fructuoso, Jo Marie Iliana, Mark Anthony Fernandez, otherwise known as the Guapings. You cannot tell the story of show business in the 90s without having to talk about the Guapings. Napakaswerte po natin ngayong hapon dahil reunion po ng dalawa. Yung una, nauna na. Nakasama natin dito in one of the episodes kasama ang kanyang napakagandang partner. Hi, Jom. So, Nay, Tay, Kapuso, please welcome Mark and Eric. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Wow! It's been a while. Yes. Salamat sa inyong pagdalaw dito sa amin sa Fast Talk. Thank you sa pag-invite. Anytime. I know you're doing a movie, but we'll talk about the movie much later. Pero dito natin unahin. Kumusta? Kumusta, Mike? Steady lang, Tito Boy. Okay na. Masaya na tapos na yung COVID at lahat. Tama. Balik na sa normal ang buhay natin. But you're based in Clark po. Clark. Okay. How's life? Steady lang. Steady. Opo. Maraming Viva Max. Sana makanood din po kayo ng Viva Max. Abay, panunuorin ko talaga. Ngayong sinabi mo. Eric, ikaw, kumusta? Ay, mabuti naman. Busy lang sa mga ibang negosyo, mga pinagkakabalaan, tsaka focus muna ako sa mga hobbies. Saka na muna trabaho ulit. Okay. Dadating yun. Pero balikan muna natin yung panahon ng Guapings. My God. Diba? Kailan nyo nalaman noon na sobra na kayong sikat? You were phenomenal. Well, sa amin, hindi namin alam eh. Kasi we started really young. So parang, wala na, si Mark, nasa showbiz industry na talaga. Kinalakihan niya na lahat ng mga artista. Siyempre, kamag-anak niya rin lahat, di ba? So parang sa amin, normal na lang yun. Normal. Okay. Hindi namin naisip na yung sikat, kahit na yung income, di natin naisip. Ako napansin ko lang, pero hindi naman namin nilalagay sa isip namin. Siguro nung hinahabol kami ng mga tao, na pagkakaguluhan, nung nagkakahiyawan, doon namin napapansin na parang sumisikat na nga, parang gano'n. Nakakalabas ba kayo noon? Hindi. Nung simulan, bawal kami pumunta sa mall. Kaya nga. Bawal. At saka talaga hindi rin pwede. Pagkakaguluhan talaga kayo. Hindi talaga, pero syempre, as usual, hindi kami nakikinig. Hanggang na-experience namin na reason why sinasara yung... So one time you tried? Yeah, nag-bench tayo, di ba? Punta tayo sa bench. And then? Tumami yung tao, sinarado na yung bench, hindi na kayo makalabas. Tapos, huwag daw gigimik. Ayun. So, maraming mga bawal na ginawa. Yes. In the context of, kasi ang hirap mag-secure, di ba? Ang mag-secure, lalo na pag crowd control ang pinag-uusapan. Okay. Nung panahon ninyo, and if we were to remember your time, ano yung your fondest memory, Mark? Your fondest memory Of the Guapings? Of the Guapings. Me, I guess, yung part na feeling ko, nung hinahabol kami, feeling ko Beatles kami. Tapos nadapa pa nga ako. Naalala mo nadapa ako? Manood ko yung pelikula namin. Sabihin nadapa ako. Nasaan na si Mark? Nasaan na si Mark? Nasa sa'yo, gumagano'n pa rin. Panoorin mo pelikula namin. Nadapa ka. Okay. Ikaw, Eric. Isa na yun. Actually, nung yung marami lang after yung nag-concert, nag-show out of town, gano'n nga yung pakiramdam. Parang Beatles. Pero syempre, in-enjoy lang namin kasi ang maganda naman kasi kay Mark Jom sa amin. Gusto namin i-entertain yung tao. Okay. Masarap yung feeling pag napapasaya yung mga tao. Okay. You had a post, di ba? Yeah. Paano nga yun? You had a post. Si Mark ang laging... Parang ganyan, Tito Boy. Okay. Anong ibig sabihin nun? Guapings. 3 guapings. Tatlong guapings.
Yes. Gawin mo nga, Eric. Yun ang hindi ko naman ginagawa nun dahil bahiyain ako. Okay. So pag gumaganon sila, ikaw? Okay. Sunod na lang, okay, paano yan? Okay. Ano ang hindi nyo malilimutan na karanasan pagdating sa fans? Mark? Fans, ikaw muna. Ikaw na muna. Dali, iniisip ko pa eh. Iniisip mo Well, rin? yun, yung ano talaga, yung parang... Yung dumo. Yung dumo, Okay. gano'n. Yeah, yung mga time kasi, And premiere nights, yung mga premiere night. Okay. may mga negative kasi na pangyayari, hindi maganda, like yung sasabunutan ka. Tapos minsan yung... Anong ginagawa niyo nun? Pag halimbawa, bigla ka na lang sinasabunutan. Wala, syempre, Wala, di ba? Pag may time si Jo Marie, hawak siya ng mga polis dahil may Hawi Boys, di ba? Hawak si Jo Marie dito, bumapalag si Jom, bitawan niyo ako. Kasi may isang tao, hinahawakan naman siya, gano'n. So sabi niya, bitawan niyo ako. Totoo. May mga gano'n instances. Oh God, you can be harassed, no? Yes, One talaga. time, naalala ko si Carmina Villaruel. Di ba parang nahipuan siya ng isang fan. Okay. Tapos medyo inapprehend namin. Kasi part siya nung Gopings movie nung time na yun. Okay. Yun. So, yun yung isang hindi good part nung... That's what I'm talking about. Very hard to secure. I'm a manager, you know. I can imagine yung security nightmare that you guys would actually give your producers. Pero naalala ko si Tito Dogs, ang manager po ng Guapings, the great Douglas Quijano, na sa kasaysayan po actually ng Philippine show business, kinukonsider ko at marami to be the first manager. He was actually the first manager. And you were discovered, you were formed, you were managed by Tito Dogs. Meron ba kayong naalala na parati niyang paalaala sa inyo? Yes. Marami actually. What comes to mind? Number one, sinabi niya, huwag ka papatol sa fans. In any way. Mapa-away or mapa-relationship, wag daw yun. Yun ang number one. Ako, sa naalala ko naman, wag mawawala. Wag always be good. Kasi pag mapapalitan ka pag nawala ka parang ganun. So, wag kang mag-a-absent, parang ganun. Oo. Wag kang, dapat lagi kang good boy. Ska stay focused. Opo. Oo. Maraming pinayo si Tito Dogs na syempre, nung time na yan, teenagers kami. So, hindi pa namin naiintindihan. Well, Right. si Jom mas makikinig, mas mature sa amin si Jom. Okay. So, mas nasa tamang ano siya noon. Sino pinakagwapo sa inyong tatlo? Syempre ako. Hindi, sorry, ang bilis no, mali, sorry. Hindi ko sinasadya. During the time, sino yung pinakamahusay humawak ng pera? Paano ba? Hawak ng pera? Siguro si Eric. Sino ang pinakalapitin ng girls? Ako numero, malapit sa akin. Si Mark. Numero. Si Jo Marie, medyo suplado, ako choosy. Wow, ang ganda naman, no? Diba? Gusto ko yun. Ako late bloomer ako, Tito Boy. At the age of 33 lang ako naging parang na in love sa females. Pero before that, talagang pinipilit pa nga ako ng mama ko at saka ng papa ko ng manchiks, ganun. Tsaka dati hindi lang siya nag-I love you. Parang ganun. Nung before 33 years old, ano ako mas may sarili akong mundo. Parang Okay, let's talk about it. I like to talk about it. Saying I love you. Kayo as boys, were you trained? Nasanay ba kayo magsabing, I love you, ma, I love you, Tito Dogs? Did you articulate it? Hindi ko na maalala eh. I guess natural lang yung I love Natural. you. No, some are not. I mean, ipinakikita, may mga lugar sabi ko, parati kong sinasabi, sa amin kasi, dinadaan na lang sa tono. At may mga tao nang isip, ay, huwag mo na sabihin, alam na nila yon. Oo. Sa you, it's natural to say, I love you, ma'am. Kasi me and my mom would say I love you a lot. Pati papa ko nag-I love you. So malakas kami sanay ako mag-I love you. And it's a good word. I like It is. hearing it. I like It is. saying it. Oo. Yan. So, more on physical ako eh. More on yakap. Okay, that's your love language. Touch. Yes, ganun ako sa lahat. Style ng panliligaw nun? After 33, okay. Mabilis lang. Eric, ikaw? Mabulaklak ka ba? Madalaw ka ba? Anong sistema? Classic style. Traditional. Traditional. Pag gusto namin yung girl talaga ng ligaw, si Mark may chocolates, may Ay, nung flowers. bata, nung 13, kasama ko pa sila manligaw.
As in, hindi ako makaligaw mag-isa. Kailangan kasama ko pa sila. Okay. Nandun kami. Tapos para, alam mo yun, mas malakas loob. Siyempre, support kami. Ganon. Hindi To nangyari. the point na, Go ahead. to the point na medyo siya nagkagusto na rin sa nililigawan ko. Maya nag-aaway na kami. Pero okay na kami. Hindi, nilinawin ko lang. Hindi kasi ikaw yung gusto ako. Hindi nga kami makapanligaw ng mag-isa lang Mag-isa, kami. kailangan Opo. may backup. Kailangan backup yung isa. No, Hanggang but sa nagugustuhan na siya. Parang Tsaka ganun. syempre, pag may mga nanliligaw doon sa babae, sabay yung panliligaw, syempre, baka awayin tong kaibigan namin, nandun kami. O pero Wala, sabi niya, wala. hanggat nangyayari, ikaw nang nagugustuhan. Hindi, Sabi ni Mark. Ganun din naman eh. Ganun totoo nun. Siya Sa'yo? lang nagkakagusto. Paano lang naman yan, paikot lang naman yun. Pero wala ba kayong rules? Wala ba kayong, boundaries? Pare, pag ito akin, ito ikaw lang, ikaw. Eventually. Eventually you talked that was about it. 13 years old, I was 13, he was 14. Di ba? So super bata pa kami noon. Ayon sa aming kaibigan na si Jo Marie, ang kasabihan kasi ng Pinoy, ang kay Juan, kay Pedro. Till na-realize namin, yung kay Juan pwede rin pala kay Pedro. So, late na namin na-realize yun. Hindi pala tama. Pero meron ba kayong halimbawa, pag-usapan na non-showbiz or showbiz? Wala. What's that, sorry? I mean, your preference-wise. I mean, did you go for girls who work in show business? Like Tito Dogs is saying, dapat walang fans, ha? I mean, that's a no-no. Depende naman kung sino yung dumating. Ano? Wala kayo, ano? I guess color. Yung preference ko color, some sort of color. Okay. Oo. Minsan she has to be darker, minsan she has to be whiter, alam mo yun? Okay. Depende sa preference Features. of the mood. Parang ganun. That's interesting. Hindi, ako naman marupok lang talaga ako nun. Gusto ko naman yung pagkasabi mo. Parang, nasabi ko pala yun. Okay, dito, walang marupok. Let's do fast talk. Okay. Okay? Eric. Ayun na. Okay. Guwapigs. Guwapings. Eric, kapal mukha, kapal kilay. Kapal kilay. That makes you guwapo. Poging lolo, cute na lolo. Poging lolo. Bicycle, tricycle. Bicycle. Unang girlfriend sa showbiz. Claudine. Oo o hindi. Matinik sa girls. Oo. Paano ka magpa-cute noon? Ganito lang. No. Paano ka magpa-cute ngayon? Ito pa rin. Mark, macho, guwapo. Macho, Titig, ngiti. ngiti, Pilyo, maharot. pilyo, Markang bungo o markang daboy? markanda boy, Mas kaugali mo si Ness o si Daboy? si the boy. Mark, unang crush sa showbiz. Ana Roses. Cool Desma. Unang girlfriend sa showbiz. Ana Roses. Mabait na anak o mabuting kaibigan? Mabait na anak. Sa inyo ni na Mark at Jom, para sa inyong lahat to, sa inyo ni na Mark at Jo Marie, sino ang pinakagwapo? Sinabi mo na. Si Eric. Sino ang pinakapilyo? Mark. Ako. Okay. Sino ang pinakamatinik? Mark. Sino ang pinakalapitin? Mark. Sino ang pinakapasaway? Mark. Bilang pinakabata. Sino ang pinakamaingay? Mark. Sino ang pinakamasungit? Ako. Para sa inyong pareho. Lights on or lights off? Lights Lights on. on. Lights off. Lights on. On and off. Happiness or chocolates? Happiness. Chocolates. Best time for chocolates and happiness? Lights on. Best time pala with the lights on. With Red Bull. Okay. Both. Kung guwapings kayo noon, ano na kayo ngayon? Mark. Kung gupings kami noon, ngayon, super gupings. Eric. Guwapings na may pag-iisip. Oh. Ganda ng evolution, di ba? Let's talk about lessons. Let's talk about your journey. Even mistakes. Ano ang isang mali sa inyong buhay na ayaw niyong maulit ng inyong mga anak? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda for today's talk. Kahapon, Nanay, Tay at Kapuso, prinang ko po si Empoy.
naalala mo siyang Susan? Yes! Kasi napag-usapan po si Ana kasi sabi ni Jason Gainza, may crush daw kay Annalyn Baro, si Empoy. So nagkunwari po ako na pumunta ako kay Siyang Susan. Hinaram ko po yung headset at parang kunyari kinausap ko si Annalyn. Annalyn, ano bang nangyari? Etc. Na bahagya naniwala naman si Empoy. Ngayong araw, ay nakausap natin si Annalyn Baro at sinabi nga natin na nangyari ang nangyari kahapon, na crush siya ni Empoy. At sabi ni Annalyn, kaya pala, napagtagpi-tagpi niya dahil during the GMA ball, kakaibang kilos ang ipinakita sa kanya ni Empoy. Empoy, ha? Hindi mo sinabi sa amin yan. Na parang, as she was about to leave the venue, lumapit daw si Empoy sa kanya at nagsabing, hi, Ana, may sasabihin sana ako sa'yo. So sabi naman ni Ana, yeah, anong gusto mong sabihin? sabi daw ni Empoy, ibig sabihin hindi nakapagsalita. So nung sinabi namin kay Ana na crush siya, napagtagpi-tagpi niya na, okay, now I understand. Pero ito itong tanong, because Halloween spell, the Sparkle spell, which is a Halloween party, happens every year, right? And it's gonna happen Sunday. Ang tanong, magkita kaya si Annalyn Baro at saka si Empoy? Ang suspetsa namin, magkikita. So yan ang ating pakaabangan. Empoy, maraming salamat. Okay, let's talk about your movie. May pelikula kayo. This is exciting. Ano yung pelikula? Para sa papa mo? Para kang papa mo. Para kang? Papa mo. Okay, what is the movie about? Directed by Daryl Yap. It's a comedy drama. Oh, Daryl is directing this. Okay. Yes. Comedy drama tungkol sa pagiging tatay. And kasama natin dito si hashtags. Okay. Si Zeus, si Kid, tsaka si Nico. So basically, it's about paano maging tatay. More insight. Magkakaibigan sila. Family drama din siya na barkada drama. Nangyari, nagda-drug deal sila nung bata sila. Yung character ko, ako yung sumalba dun sa buong grupo. Ako yung nakulong. Nung nakalaya po ako, nangyari ngayon, ang ginawa nila, hindi na sila nagda-drug deal nun eh. Nagbenta pala sila ng kidney nila para mapag-aral nila yung mga anak nila. Oh. Hanggang sa ako, nagbenta na rin ng kidney para mapaaral ko yung anak ko. Okay. Tapos yung ending, ito nangyari. Hindi, pero lang. Tutuloy ko na sana. Hindi, maselan pala. It's not just, a comedy or... Kasi ang dating sa akin, akala ko, is it, how do you label? I mean, I hate labeling. But Daryl, congratulations. Directed by Daryl Yap. Yes, Daryl Yap. Maganda. So, it's a story. It's not a comedy. It's a drama. Well, it's comedy drama. Well, Comedy drama. any comedy naman laging may drama. Oo. So, It's a kind maganda kasi na-appreciate ko. Unang-una kasama ko mga kaibigan ko. Tama. Di ba? Movie to ni Mark. Tapos, syempre, nakatrabaho ko ulit. Sobrang enjoy. Ang sarap pa kasama. Ang sarap pang kasama ni Direk Daryl Yap magtrabaho para kang hindi nagtatrabaho. Tama. Nag-i-enjoy lang kami. Kailan namin mapapanood ito? November 15. November 15. In theaters around the country, yes panoorin po natin, Para Kang Papa Mo. Yes, cinemas nationwide. Cinemas nationwide, and I would imagine this is for Viva. Yes, for Viva. Viva po. Okay. Puntahan natin yung pelikula. What kind of fathers are you? In real life? Yeah. Ako, medyo steady lang. Hindi maluwag, hindi rin, mas cool. Inisip ko cool na tatay. How proud are you of Gray? Ang anak ko ni Mark is studying filmmaking in New York. Actually, sa New York University, and I really pray for Gray. How are you guys? Okay. I feel like I'm his most favorite person in the world because close kami. Ganda ng pakiramdam na yun. No? Opo. Oo. Ikaw, Eric? Well, di ko naman sila nakakasama araw-araw, no? So, I just try to do my best. Oo. Pero ano yung pakiramdam na lolo ka na? Pagka gwapo-gwapo, pagka bagets, lolo bagets. I know, right? Hindi, so, well, hindi ko pa tanggap eh. Kasi hindi pa ako tapos sa mga anak ko, maliliit pa sila, yung iba. Okay. So, ina-appreciate ko pa yung time dahil nga hindi ko sila kasama. Tapos bigla na lang naging lolo ako. So, hindi ba sa hindi tanggap, hindi ko pa na-absorb. Right. Kasi ang cute ko eh. Tapos, di ba? Mas cute pa nga siya ngayon. So, pero
I want to get to spend more time with my apo soon. Yeah. Kasi syempre, alam mo naman tayo, kumakayod tayo para sa pamilya. Tama. So, I hope one day na habang bata pa siya, maging close ko siya. Diba? That's the advantage of being a young lolo. Yes. Kasi you have more time with the kid. Yes, hopefully. Ano ang gusto mong itawag sa'yo? Sa akin, lolo na lang eh. Dati, Lolo is good. Lolo is okay. Granddaddy Grand- lolo eh, pero mahaba. Pero okay na yun, no? Okay na sa akin yung lolo. Let's talk about lessons. And that one mistake. Anong pagkakamali ninyo sa buhay na ayaw niyong maulit ng inyong mga anak? Ikaw, Mark. Ako, Tito Boy, siguro yung mawala sa workout, sa gym, sa sports. Okay. Kasi may time na nawala ako sa sports. Yung keeping healthy. Dapat continuous lang yan. Yung napabayaan yon. Oo. Okay. Ikaw, Eric. Siguro huwag masyado magtiwala sa tao. Kasi ang dapat pagkatiwalaan mo lang sarili mo. Kasi sa buhay, hindi natin masabi. You know how life is naman, di ba? I get it. Tapos at the same time, na huwag silang matakot mag-fail. Whatever happens, okay lang magkamali, just fail forward. At saka the ability to rise. I like that. Just fail forward. Last question. If you were to talk to your guwaping self, alam ba, if you were to talk to, how old you were, 13, 18, whatever, how old were you in guwaping? 19, 18? 13, 14 when you were 13 guwaping. and 14. If you were to talk to your guwaping self, ano ang sasabihin niyo sa inyong mga sarili? You have to grow up to be like me. Okay. Eric. Landi lang yan, hindi mo talaga mahal yan. Tama yun. Maraming salamat. I'm just so happy you were able to visit us here at Fast Talk. Maraming Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Okay yun, ha? Night tayo, Kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And just one isa lang. Do one good thing a day. And let's make this world a better place. Goodbye for now. God bless.